Good morning po sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga po, pati po sa ating po makaka-online stream sa oras po na ito. Makakapanood po nitong ating service. God bless you po sa inyo. Stay put and enjoy the presence of God. Pakibati nyo ngayon mga katabi. Sige po, tayo lahat para po tayo ay humanda sa ating pagpupurit, pasasalamat. Welcome nyo yung mga katabi nyo, sister, ate, kuya, kamusta ka na? Yan, kamusta kayo? Kamusta? Kamusta po ang buong linggo? Basta laging masaya pag na kay Kristo, di ba po? Jesus is our God, our strength and our joy. Amen po. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Yes. Shall we pray? Lord, thank you, Lord, O God, sa umaga pong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lang po'y masamba namin, mapapurihan namin, Panginoon. Ikaw ang mahandugan namin ng kasayahan at kalayaan na magpuri para lamang sa iyong pangalan, O God. Lord, we bless your name. We worship you. We honor you, O God. At yung sa mga kapatid pa po namin wala sa oras nito, mamaya makakasama rin po namin sila, O God. Lord, we give you honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Give a clap of praise to the Lord our God, for this is the day that the Lord has made. Woo! Clap your hands, people of God. Sing with us with joy and gladness. Woo! Come on, dance. Sing. Whoa! Whoa! Shout it loud. The day you made, I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. Shout it out! Whoa, 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 whoa. This is the day. This is the day you made, I'll rejoice and be glad with all that I am. And this is the day you made, I'll rejoice and be glad. There's a supernatural praise rising up in my heart, the sound that has to be made. Oh Lord, come on. So my heart will sing.
This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad. There's a supernatural praise rising up in my heart, sound that has to be made. Oh Lord, come on everybody. So my heart will sing, you are good, yes you are good. And with everything I will praise, so my heart will sing, you are good, you are good. And with everything I will praise, whoa, 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 whoa. Come on, clap your hands. Woo. Yes. We will celebrate the goodness of God in this place, for He is good and mighty. Woo. Come on, church, this is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Whoa, hallelujah. Whoa, so my heart will say, you are good. Everybody. You are good. And with everything I will praise, so my heart will sing, you are good, and with every, only God's people, so my heart, I will praise, come on, I will praise, so my heart, Will sing. you are good, And with everything, yes. I will praise. All together now, so my heart, so my heart will say, you are good, and with everything, I will praise, whoa, we give you praise, Lord. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Woo. We give you praises, oh God. Hallelujah. Glory. He's the sovereign God. Amen. He will reign forevermore. Let everything that has breath Let us pray. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Yeah. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters. Yeah. My enemies drowning. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, oh
my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Hallelujah. I praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. Yeah. Come on. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise. Come on, raise your hand. Oh, my soul, give reverence to the Lord. Praise the Lord. Oh, my, give me praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. One more time. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. How could I? My God is alive. How could I keep it inside? Give me praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, praise the Lord. Oh, my soul. Come on, clap your hands. Who will declare that the Lord is sovereign in this place? Hallelujah. Praise is your sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. Praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. Come on. Praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. Praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul. Shout it out. Oh, my, everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, give me praise. Praise. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Declare it. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One last time. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Give me praise. Praise the Lord. Oh, my soul. For the last time. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, clap your hands. Let everything. Let everything. Let us praise. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us praise. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, we praise your name, oh God. We praise your name, oh living God. We thank you, oh Father, for today is the day that we celebrate your goodness and mercy. Hallelujah. Hallelujah. We honor your name, oh God. Lord, all we need is your presence in this place. Let your Holy Spirit be in this place, be in this church. Let your Holy Spirit be in our hearts, within us, together as we sing you praises and honor and thanksgiving. Oh, Spirit of God, we need you more. We need you more, oh Father God. Holy Spirit, rain down in this place.
Hallelujah. Hallelujah. Lord, we offer to you our lives as a living sacrifice. Hallelujah. The experience of your presence, Lord, changes everything. Holy Spirit, we give you precedence over all. Sing with us, we want more. We want more. More. More than ever before. Spirit of the living God, have your way in us. Make it a prayer. Have your way in us. Oh, holy fire falling down. Hearts are crying out. How we need you now. Spirit of God. Spirit of God. Worship Him in spirit and truth. Take us deeper. Take us deeper into the power of your healing. Oh, your healing, Lord. Moving closer, yes. Open hearts, Lord, to hear you speaking. We want more. Say to the Lord, more. Hallelujah. More than ever before. Spirit of the living God, have your way in us. Make it a prayer. Have your way in us. Oh, holy fire falling down. Hearts are crying out. How we need you now. Oh, Spirit of the living God, have your way in us. Have your way in us, oh Lord. Oh, Holy Spirit falling down. Hearts are crying out. How we need you now. Spirit of God. Spirit of God. Say, Spirit of God. Spirit of God. Spirit of God. We want more. More. Talk to God. More than ever before. We want more.
Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Oh yes, we know, God, we believe that your presence is here in this place. Oh, let your Holy Spirit hover in this place, oh God. We continually worshiping your name, oh God, as we bow down and kneel before your throne. Hallelujah. Hallelujah. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King, there is a King, for the scars of healing. Yes, there is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Say, wonderful, you're wonderful. Everybody! So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours.
Hallelujah. Amen. Come on, for the last time, make it your prayer, Lord. Be lifted up in the midst of us, oh God. I Be exalted, Lord. lift you high. Yes. Jesus, be glorified in all things, for all my life. I am yours. I am yours. Yes. For and all things, for all my life. Hallelujah. In all things, for all my Siya nga po, life. Panginoon. I am yours. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. In all things, for all my life, I am yours, forever yours. Oh, give Him praise. Forever yours. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, this is our declaration, Father God. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. 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 Oh, blessed be your name, oh God. Father God, humbly we say, I am yours. I am yours, Lord God, and you are mine. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And yet, Lord, even as we say that, Panginoon, it doesn't come automatic. It is within our choosing, Father God, that we belong to you, that we are yours, Lord God, and that, Lord, our lives is in your hands. Panginoon, hayaan mo po na sa aming mga pag-awit, hindi lamang po ito mga salita. Hayaan mo po, O Diyos, ito po yung laman ng aming puso. Ito po yung kapahayagan ng aming pong kaluluwa, O Diyos, sa iyo pong harapan. Oh God, hallelujah, that as we sing, Lord God, we sing in faith, believing every words, Lord, that is being declared in the midst of us, oh God. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Panginoon, tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, that we just don't say the things, Lord, that we say, but Lord God, out and from deep within our hearts, let it be the very declaration and the very confession of our hearts, Lord, before you. Oh, in the name of Jesus. For Lord, there is power in our words. There are power in our tongue, Father God, that as we speak, Lord, it creates life, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat sa kapangyarihan, O Diyos, ng iyong salita. That even as we meditate upon it, O God, afresh this morning, ang aming pong panalangin, Panginoon, tunay na ito po'y magkakaroon ng katuparan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat mga kapatid ko ngayong umaga. Lord, alam mo po ang aming panalangin. Alam mo po ang laman ng aming puso. Alam mo po ang kalalagayan ng aming pong buhay. Sa umaga pong ito, O Diyos, patuloy po kaming nagpapasakop sa iyo. Patuloy po kaming nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon. And Lord, we say, O God, that you would indeed grace us, Lord. Kami po'y biyayaan mo upang tunay na tumalikod sa kasalanan at mabuhay para sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, muli salamat sa pribilehiyo ng sama-samang pagsamba, O Diyos, sa umaga pong ito. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon,
na sa pribilehiyo, O Diyos, na meron po kami na sa lugar pong ito malaya kaming nakasasamba sa iyong dakilang pangalan. Oh God, in the name of Jesus. And I pray, Lord God, that you will continue to reveal yourself to each one of us sa isang napaka-personal na paraan, O Diyos. In a very personal way, Lord God, that you begin to speak to our hearts, Lord, in a powerful way, in the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat. Salamat sa banal na Espiritu na ngayon pa lang, O Diyos, ay tunay na malayang kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Bless your people now. Open our hearts, Lord God, to receive of your word. Open, Lord, our understanding that we begin to perceive the things of the Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, oh God, your words will never return to you void, but it will accomplish, Lord God, the very purpose where you have sent it forth into the lives of each one of us. We honor you, Lord. We honor you. We give you praise. We give you worship. We give you thanksgiving. Oh, in the name of Jesus, come on, declare right here, right now. Yes. Lord, let your presence fill this place, oh God, in the power of your Holy Spirit. Hallelujah. Yes. And now be glorified, God of heaven. Hallelujah. God who brought me back to life. Amen. I am yours. Come on, declare it again. For the last time to the Lord. God here and now be lifted high. Spirit of Right God. here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, yes, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. I am yours. Amen. I am yours, Yes. forever yours. And all of God's people say, Amen. Amen, Lord. Amen. I am yours and you are mine. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you, worship team. Kung saan tayo po ay tunay na dinala sa presensya po ng Panginoon. Amen? Magandang umaga po sa bawat isa. May we continue to just experience that nearness, that closeness of the Spirit of God sa ating pong kalagitnaan sa umaga pong ito. Hallelujah. Yan. Sige po, find a comfortable seat. At tayo po ay patuloy lang natanggapin ang lahat ng bagay na ang Diyos ay tunay na inilaan po para sa atin sa umaga pong ito. Welcome po sa panibagong buwan. Amen. And we are at mid-year. Amen. It's June. Hallelujah. Parang Merry Christmas at Happy New Year pa lang natin. Ngayon po, we are at the middle of the year. At tunay na nagpapasalamat tayo sa Panginoon kung paano na tayo po ay Kanyang sinamahan, kinalinga at pinagpala. Amen? Ayan, purihin po ang Panginoon. At dahil ngayon po ay June, no, sa SG, ito po ay camp season. Amen? So, countdown to our camp. Amen? We will be on Thursday, June 13 to 15. Ayan. So,
Sa hindi pa nagre-register at pwede naman kayong sumama, we are encouraging you to join us. It will be a great celebration in the presence of God. Grabe lang po. Ngayon pa lang, I can just sense kung ano po yung gagawin ng Panginoon sa atin. And it will be a glorious, really partaking of the grace and the goodness of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mamaya po, after ng second service, sa lahat po ng sasama sa ating camp, magkakaroon lang po tayo ng orientation. Pagka sa pamilya, kahit isa lang, basta marinig nyo lang kung ano yung instruction, you don't have all to be there. Pero we would want to instruct you kasi marami po tayong dapat alalahanin at kailangan pong gawin bago po sa ating camp day, sa ating pong pag-alis. Yung inyo pong transportation assignment, nakapost na rin po doon. Kaya we are actually very near into the things na nais po na gawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pag meron po kayong tanong, you could always come to us para po mai-explain pa po namin yung mga kailangan po nating gawin dito po sa panahong ito. Of course, kasabay po ng ating camp, sa pagdiriwang po natin ang ating pong camp, kasama po nito ang ating pong prayer and fasting. Amen. Tayo po ay nagpasimula kahapon, from June 1 to 9, kakaroon po tayo ng ating pong season of fasting. At the same time, yan po ay ating tarrying season as well. Amen. Dahil po ngayon ay linggo, incorporated po yung ating tarrying sa ating pong Sunday service. Pero simula po, kagabi we had our tarrying, Pero simula po bukas at 8 p.m., sama-sama po tayo sa lugar pong ito. Patuloy po tayong manalangin at maghintay sa presensya po ng Panginoon. Amen. Alam ko po patuloy na ang Diyos ay magpapahayag ng Kanya pong pangungusap at ang Kanya pong buhay, kung paano po na patuloy natatanggapin po natin ang maraming bagay mula po sa Panginoon. And all of God's people say, ayan, makikita ko kayo simula bukas hanggang sa linggo. Araw-araw tayong magkikita. And that is a good thing. Amen? Ayan. Ngayon pong June, part of our camp celebration, our theme is the same, revival fire. Amen. Kaya nais po natin talaga na yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay ating pong tunay na maranasan. Kaya po sa umaga pong ito, let me share, how are we going to take a hold of revival fire? Okay? Taking a hold of revival fire. Paano po na yung kapangyarihan, yung apoy ng Espiritu ng Diyos ay patuloy po nating matatanggap sa ating pong mga buhay. Ang sabi po ng Psalm 85 verse 6, will you not revive us and bring us to life again, that your people may rejoice in you? Amen. Will you not revive us and bring us to life again, that your people may rejoice in you? Ang totoo pong merong kagalakan, ay yung mga anak ng Diyos na tunay na revive sa kanilang mga espiritu. Yung patay, walang kagalakan. Sino yung patay masaya? Di ba? Hindi. Yung patay wala na. There's no life. Kaya wala na rin siyang nararamdaman, wala na rin siyang nararanasang kagalakan. Now, the psalmist here was asking the Lord, ang sabi niya ganun, Lord, will you not revive us and bring us to life again? That's revival. Amen? That your people may rejoice in you. Na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay tunay na magalak sa Kanya. But how
can that be? Paano po na tayo magkakaroon ng revival? Paano po na tayo ay tunay na magagalak sa Panginoon? Joel chapter 2 verses 12 to 17. It's a bit of a lengthy reading, but I want to read it. Sabi po ng banal na kasulatan, faith comes by hearing and hearing the word of God. Dumarating daw po yung pananampalataya sa buhay ng tao kapag tayo po ay nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, when you read, lalo na po kung mag-isa lang naman kayo, nasa kwarto na kayo, read it aloud. Because when you hear the word, faith begins to develop in our hearts and in our spirits. Kaya mahalaga po na binabasa natin ang salita ng Diyos kasi doon tunay na itatanim ang pananampalataya sa ating pong mga puso. Verse 12 says, Joel chapter 2, even now says the Lord, turn and come to me with all your heart. Tayo daw po ay tumalikod, o tumingin, o mag-turn. Okay? Kung kayo nakaharap dito, you have to turn. Okay? And come to me with all your heart. Now, sa banal na kasulatan, mga kapatid, lagi na po that there is a human factor to the blessings of God. Meron pong human responsibility. At lagi ko po yung sinasabi. Ano po ibig sabihin ng turn and come with all your heart? Sabi pong ganon dito, we will turn in genuine repentance. Ang tunay pong anak ng Diyos, hindi mo lang tinanggap si Jesus sa puso mo bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Sabi ni Kuya Melvin kagabi, and that's true sa ating pong tarihing, you have to repent from your sins. Kailangan mong tumalikod sa kasalanan. With fasting and weeping and mourning. Na tayo daw po ay tunay na mula sa ating pong puso. There is that sorrow. Meron pong sorrow of sin. Kasi kung wala po yun, wala pong tunay na nangyayari sa puso natin. That's why the Bible says how God is going to revive us. Sabi ng banal na kasulatan that we would turn and come. At lahat po ito action word. Verb po itong lahat. Ibig sabihin nun, merong kang gagawin. You have to do something about it. Ang sabi na banal na kasulatan, turn and come to me with all your heart in genuine repentance. At paano mo daw gagawin yon? With fasting, na tayo po'y nag-aayuno and weeping and mourning. Until every barrier is removed and the broken fellowship is restored. Now, beloved, God is speaking to His people. Tayo po ang kinakausap ng Panginoon kasi ang hindi mananampalataya, yung hindi kumilala kay Jesus, wala naman siyang fellowship sa Diyos talaga. Hindi niya kilala ang Diyos, hindi niya kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya walang broken na relationship o fellowship na marirestore. God is talking to us. Amen. Siya yung nais ng Panginoon na yung buhay natin ay mai-align natin sa nais at layunin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi po ng verse 13, rip your heart to pieces in sorrow and contrition, and not your garments. Bakit po ito sinabi ni Joel? Kasi noong unang panahon, ang mga tao, pagka gusto nilang ipakita na sila'y tunay na nagsisisi, pinupunit nila yung damit nila. But even in that act, minsan yung iba, pakitang tao lang din. Kaya ang sabi ng Lord, when you rend or rip, you don't just rip your clothes, you don't just rip your garments, but you rend your hearts. Yung puso daw po. Now return in repentance. Paulit-ulit, Bakit? Kasi nga yung totoong pagtalikod, sa bagay sa mundong ito, ay tunay na pagtalikod sa kasalanan.
Return in repentance to the Lord your God, for He is gracious and compassionate. What a promise. Slow to anger, abounding in loving kindness. Faithful to His covenant with His people. And He relents His sentence of evil when His people genuinely repent. Alam niyo po, napakayaman ng salita ng Diyos. If we will just meditate, kung babalik-balikan lang po natin ito sa puso natin, tayo po'y inaanyayahan ng Panginoon magsisi mula sa kasalanan. Bakit? Kasi ang Diyos po mahabagin. God is compassionate. He is gracious. Punong-puno ng biyaya. He is slow to anger, abounding in loving kindness, faithful to His covenant with His people. Dahil tayo po ay nakipagtipan sa Panginoon, tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Diyos at Panginoon ng ating pong buhay. Ang Panginoon ay magiging matapat sa atin. And yet, God wants us to really repent. Verse 14, who knows whether He will relent and revoke your sentence? Pagka daw po tunay na ang Diyos, nakita yung tunay na pagsisisi. Ito dapat yung kahatulan sa ating kasalanan. Pero ang Panginoon sa kanyang kabutihan, He will relent and leave a blessing behind, even a grain offering and a drink offering. From the bounty He provides you, for the Lord our your God, Yun daw pong biyaya, na tayo ay tunay na makapagkaloob muli sa Panginoon mula sa biyaya na Kanya man din pong ibinigay sa bawat isa sa atin. Verse 15, and this is what we are doing at this point. Sabi po ni Joel, blow a trumpet in Zion. Ano po ibig sabihin niya? That is warning of impending judgment. Meron po ang mundo pong ito ihahatulan ng Panginoon. And it's very soon that we will see that. Kaya po, ang sabi ng propeta ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, dedicate a fast as a day of restraint and humility. Call a solemn assembly. We have declared a fast 1 to 9, and we are calling an assembly every night sa ating pong tarrying. We are calling the people to come together in solemn assembly before the presence of God. We wait, we tarry in the presence of the Lord. Sabi ng verse 16, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants. Imagine, walang iniwan ng Panginoon. Dito sa bayan ng Israel, pag panahon ng fasting, pati bata nagfa-fasting. Children and nursing infants. Tayo minsan takot na takot tayong di pakainin yung mga anak natin. Alam niyo pa, if you can begin to train your children to fast as early, their lives will never be the same again. Let the bridegroom come out of his room and the bride out of her bridal chamber. Pag fasting, kahit yung bagong kasal, dapat yung bagong kasal, 7 araw nakakulong sa kwarto. Pero pag tumawag ang Panginoon ng holy assembly, pati sila kailangang lumabas. Kasama. No one is excused from the assembly. Now, lahat po tayo, God is calling us into this call na kung saan tayo po ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Let the priest, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar. And let them say, have compassion and spare your people, O Lord, and do not make your inheritance an object of ridicule or a humiliating byword among the Gentile nations. Why should they say among the peoples, where is their God?
Now, in effect, sinasabi ng Panginoon sa atin, no, let's do all of the things that God is saying so that we would give honor to the name of God. Bakit sasabihin ng mga hindi mananampalataya, ay ganyan ba yung Kristiyano? Bakit yung Kristiyano, ganun din ang buhay kagaya ko? Bakit yung Kristiyano nagti-TikTok din? Diba? At kung ano-ano pinaggagawa? No. Sabi gano'n na banal na kasulatan, we would not be an object of ridicule. Na hindi po mapupulaan ang pangalan ng Panginoon nang dahil sa atin na kanyang mga anak. At hindi sasabihin ng mundo, nasan yung Diyos mo? Bakit ganyan ka? Amen. We bring that level na kung saan yung parangal ay tunay na maipagkaloob natin sa Panginoon. Now, nakakalungkot po today, sa ating pong kapanahunan, many Christians, many believers, sinasabi nila Kristiyano sila, but they are living a life of defeat. Yung hindi pa lumalaban, talo na. Amen? Tayo po bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ay mapagtagumpay. Di ba? Last year, ano yung theme natin? An overwhelming victory in Christ Jesus. Tayo po ay mapagtagumpay kay Jesus. Pero alam niyo po, when we look at our own lives, pag tinignan natin yung buhay natin, gaano totoo na tayo ay nagtatagumpay? Paano kang nagtatagumpay sa prayer life mo? Yung 1 minuto pa lang, naglakbay na yung isip natin. Minsan nga, segundo lang eh. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, pag tayo ay nagpe-pray talaga, you have to really connect into the Spirit of God. Paano ka nagtatagumpay sa Bible reading mo? 1 verse pa lang, di mo naintindihan, ayoko na. Paano kang nagtatagumpay sa pag-attend sa church? Pagka ba meron ng mag-aya, di okay na, wag nang mag-church, doon na lang sa pupuntahan kasi inimbita ako ng kaibigan. Bakit mas maraming pumupunta sa party kaysa sa tarrying? Amen? Paano po na tayo ay nagtatagumpay? In the smallest details na ating pong buhay. Madalas po, marami po sa mga Kristiyano are beaten down. Parang laging talunan, laging nasuntok ni Pacquiao. Discouraged. Laging walang joy, walang kagalakan ng puso. Lost the joy in the Lord. Wala nang kagalakan yung buhay natin. Parang kagaya na lang din ng dati. Bakit? Bakit po ganun na yung nagiging buhay natin? Minsan sasabihin natin, we want a revival. Gusto nating mabuhay ulit yung spirito natin. Pero kagaya ngayon, meron kang 9 days na tarrying. For those na pwedeng umattend. Ayaw din namang magpunta. Pero gusto ng revival. And it doesn't work that way, beloved. Pag tayo po ay nais na makakita ng kilos at gawa ng Panginoon, we have to be there. We have to be present. Minsan po yung iba, they want the idea of revival, but they will never do anything para mangyari yun. Tapos magtataka ka, bakit yung buhay mo ganoon? Madalas po, we have really left or forgotten our first love. Kinalimutan na po natin yung pasimula kung paano na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Bakit po tayo ay beaten, discouraged, downtrodden, defeated? It's because we have turned our back from God and we have allowed the fire of our heart to die. Hinayaan po natin na yung apoy ng ating pong puso ay tunay na hindi na magningas. Kaya po, we are really wanting you to
really soak in. Papat sasabihin nyo sa Lord, Lord, kung meron ka pong gagawin sa panahong ito, sama po ako. Huwag po kayong pumayag na hindi po kayo kilusan ng Espiritu ng Diyos. But that together as a church, we would experience the grace and the goodness of God. Now, how do you know if you have lost the fire? Paano mo malalaman pag wala na yung apoy sa puso mo? Una, when there is no desire for Bible reading, Bible study, and prayer. Pagka nakakapanood ka ng Korean novela ng ilang oras, pero hindi ka nag-pray, tsaka hindi ka nagbasa ng Bible mo, ibig sabihin nun, patay na yung spirito mo. You have lost the fire. Wala na yung apoy ng spirito ng Diyos. Pangalawa, when spiritual conversation embarrasses you or is avoided. Pagka ang usapan spiritual, baduy naman yan. Di ba? Parang ayaw mong pag-usapan. No? O iniiba mo yung usapan. Pangatlo, when you rationalize sin. Pagka yung kasalanan, nilalagyan mo na ng dahilan para magmukhang magaan lang. Okay, when we rationalize sin, when you sugarcoat it, sabihin nun, wala na yung apoy ng Espiritu ng Diyos. Of course, there's so much that we could say, but with a limited time, nag-uumpisa pa lang ako, 11:00 na kaagad. Bakit ganon? Okay, number 4, when you can quote scriptures and attend service, but it doesn't make a difference in your life. Yung may memory verse ka naman, kasi nagbasa ka, na-memorize mo nga eh. Tapos umattend ka din ng church. Pero pag gagaling mo sa church, wala namang nabago sa buhay mo. Nakipag-date ka pa din sa hindi Kristiyano. Pastora, ba't ang tapang mo ngayon? Di ko rin alam. Hindi ako nakatulog kagabi. Iniisip ko kung paano ko to sasabihin ng hindi kayo ma-offend eh. Pero alam niyo po ba, yung salita ng Diyos eh. We cannot water down it. Tsaka kasi dadating na ang Lord. Kung ma-offend kayo ngayon, ma-offend na kayo. Pupunta kayo ng langit. Pero pag hindi ko kayo in-offend ngayon at pupunta kayo sa impyerno, malaki pananagutan ko sa Diyos. Kaya, pagkatapos naman ito, papakainin ko kayo mamaya, bati na tayo ulit. Amen. Hindi ko po alam. Actually, hindi naman to ganito nung inaaral ko eh. Actually, tone down to nung nag-aaral ako. Ewan ko ba't ang bigat ng dating lang ngayon. Kasi kanina, kinakanta natin, Lord, I am yours and you are mine. Paano na tayo ay sasamahan talaga ng Panginoon? Paano na sasabihin natin, Lord, ako ay para sa iyo kung yung buhay mo hindi naman maayos sa harapan ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, kung nagbabasa tayo ng Bible, naku-quote natin yung Bible, uma-attend tayo sa church, pero walang nangyayari sa buhay mo, hindi nababago, walang epekto ang Espiritu ng Diyos, then you have lost the fire. I'm sorry, but you have lost the fire. Wala na yung apoy ng Espiritu ng Diyos. When your life revolves around money and material things, kahit di ka na umattend, basta kailangan mag-part-time pa, kailangan extra ng trabaho pa, kailangan ganito pa. Now, of course, sometimes meron talagang need for you to really work more than your normal working hours. Pero pagka yun na yung lifestyle na ipagpapalit na natin yung mga bagay sa Panginoon, then you have lost the fire. Huwag na nating i-sugarcoat, maraming pangangailangan. Mag-tithes ka kasi. Ang dami mong problema sa pera, kasi ninanakawan mo ang Diyos. Ganun lang kasimple yun. Kung alam po natin yung priority ng buhay natin ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, I can guarantee you. Kasi dati mahirap din ako, pero ngayon mayaman na ako. Ako pinakamayamang pastor. Kasi po, yung totohanang salita ng Diyos yun.
Bakit ako mayaman? Kasi lahat ng suot ko bigay. Hindi, binili ko naman yung iba. Pero, grabe lang that how God would provide. Paano po na ang Diyos ay magkakaloob ng mga dakilang bagay sa ating pong nais sa buhay po natin. Pang-anim, when it no longer bothers you that others are in misery and spiritually lost. Paano ka nga naman mababother sa iba? Ikaw nga, hindi ka mabother sa sarili mo. Na ikaw din lost. You have lost the fire. Amen. When worship and service to God does not excite you anymore. Yung pagka sa umaga, no, hindi ka na excited gumising ng maaga, no, pupungas-pungas ka. Tapos pupunta ka sa church, malamlam, wala lang, upo ka diyan para kang tuod, no. Alam mo pag magpuri ka, nakakahiya sa Lord. Imagine, andiyan ka lang, di ka gumagalaw. Ano yun? Parang, how are you going to really give up of everything that you have? Pastora, nahihiya po ako. Hindi ka pupunta sa langit. Kasi sa langit, yun lang ang gagawin maghapon, magdamag. Magpupuri tayo sa Panginoon. Of course, there's no time there. Pero, paano kang mag-worship sa Diyos? O hindi mo kasi talaga kilala yung Diyos mo, kaya hindi mo siya masamba. That's another thing to look at it. Amen. Alam niyo po, dapat paglinggo, no? Kaya nga huwag kayong mag-FB ng mag-FB sa gabi, huwag kayong mag-Netflix ng mag-Netflix, para matulog na kayo ng alas 10 at gumising kayo ng alas 6. Nakapag-pray na kayo, maaga pa kayong nakapunta sa church. Tapos, late ka sa sama loob mo, nasa overflow ka. Alam mo, nung una iniisip ko, Lord, sana nga malaki yung sanctuary. Pero naisip ko din, okay din yung maliit. Kasi nag-uunahan yung ibang dumating sa tamang oras. Kasi pag late ka, nasa overflow ka. Di ba? Now, minsan po may dahilan naman ba't ka na late. Okay lang yun. Basta at least alam mo between. Pero kung normal lang yung late ka talaga, linggo-linggo, kakahiya naman yun sa Lord. Imagine, di ka na dumating sa tamang oras, tapos sasabihin mo, siya yung Diyos mo. Hello? Di ba? Tapos nakakahiya pa kung taga rito ka lang, tapos lagi kang late. At least kung taga Sembawang ka na late ka, baka minsan may dahilan pa. Pero kung kapitbahay mo yung church, late ka pa, nakakahiya naman masyado sa Lord yun. Amen. O kaya second service na late ka pa. Okay, mamaya na sa second service. Okay. Pastora, per service ngayon. Okay. Hindi ba? Ha? Amen. Alam niyo po, minsan nakakalungkot pero totoo po yun. At walang ibang magsasabi nun sa inyo kundi ako. Amen. Kasi pag sinabi yun ng DJ head nyo, magtatampo na kayo sa kanya. O kaya pag sinabi ng kaibigan nyo sa inyo, magagalit na kayo, hindi na ako a-attend dyan. O di ako na lang ang magsabi, pag nagtampo kayo sa akin, bahala kayo sa Lord. Amen. Bahala na ang Diyos magpaliwanag sa inyo. Okay. Mga kapatid, God wants us to really align to His things. Talagang mailagay natin yung buhay natin sa kung saan nais ng Panginoon na kumilos ng makapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, how to take a hold of revival fire? No? Now, actually mahaba ito. No, pinutol ko. Akala ko aabot ako sa oras ko, hindi pa rin pala. Sabi ni Kuya Aaron kagabi, Pastora, totoo po ba? 13 lang yung slides mo. Hindi siya makapaniwala. Normally, 30 yun Kaya, kasi nga, pinutol ko na para umabot ako. Kasi lagi na lang halfway, di ba? Ito halfway din naman, pero tatapusin natin. Una po, how are we going to prepare for revival fire? How are we going to receive it? Paano po natin na ito itatanggapin? How to take a hold of revival fire? Okay, una, you have to prepare. Prepare for revival, no? At yan po yung buong konteksto ng Joel 2. Nagtanong si Haring David, Lord, will you revive us again? Will you put life into us again?
So that we would have that joy. Magkaroon kami ng kagalakan na muli. Now, sinagot yun, no? Sa Joel. How are we going to prepare? No? Paano na tayo ay maghahanda sa gagawin ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan? Ano po yung mga hakbangin? Again, hindi siya conclusive, no? Kasi there are many more that we could do. But first is that we have to ask for forgiveness. Kailangan po nating humingi ng tawad sa Panginoon for allowing the fire to die sa ating pong mga buhay. Hindi mo iningatan, no? Kagabi, panoorin niyo po yung taring natin, ano? Yung pong altar. Now, when we talk about the altar of God, we're talking about our lives. Hindi yung literal na altar, no? Sa mga bahay niyo, siguro lalo na kay mga amo niyo, may ganon, may altar kayo, di ba? Pero hindi po yun ang altar. Sa banal na kasulatan, no? Especially in the New Testament, hindi na siya lugar. Ang altar, tao, ikaw. It's your heart before God. Yun na po yung altar, no? At sa mga susunod, I'll talk about the altar. Bago po na tayo ay makatanggap ng totoong revival, how are we going to really live our lives to the fullest, no? Is that we have to really ask for forgiveness. At hindi ka lang hihingi ng tawad, no? You will really repent. At yung pakahulugan ng repentance, ang ibig sabihin po nun, ikaw ay tatalikod sa kasalanan. Kung nakaharap ka dito, tatalikod ka 180 degrees. No? And then you will walk away from sin. Lalakad kang palayo sa kasalanan. Yun po yung totoong nagsisisi. Totoong humihingi ng tawad, totoong nagpapakumbaba. Now, we have to ask God for forgiveness, of course, in all areas of our lives, but more so for allowing the fire to die. No? Yung apoy, yung relasyon natin sa Panginoon, hinayaan natin na mamatay. No? Kaya kailangan nating lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Pangalawa, that we have to ask God for His burning presence again. Passion. Baka wala ka ng passion. Kaya nga, okay lang sa'yo, dumating kang late. Wala na yung passion. Okay lang sa'yo kung hindi ka na-involved sa mga ginagawa sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi wala ka ng passion. Okay lang kapag ka abalang-abala yung iba, tapos ikaw wala lang. Bakit? Kasi wala ka ng passion. Hingin ulit natin to sa Panginoon. There has to be that passion so that we could be prepared for what God wants to do sa ating pong buhay. Ask for His burning presence, no, sa ating mga buhay. Kasi dati naman ganun tayo. Dati excited tayo sa mga bagay sa Panginoon. Pero bakit ngayon hindi na? Amen. So we have to go to the Lord and ask Him. Pangatlo, that you have to throw some wood into the fire. Paano po bang nagliliyab yung apoy? Di ba naggagatong ka? Ginagatungan mo. Lalagyan mo ng bao, ng stick, mga kahoy, para yung apoy manatili na merong apoy. Throw some wood into the fire. Now sa inyo po, of course, iba-iba po tayo, but of course there are basics. Yung ating pong panalangin, yung ating pag-aayuno, yung ating pagdalo, yung ating pagbabasa ng kanyang salita. Okay? Those are basic things na kailangan lahat ginagawa natin. But what else can you do? Ano yung parang pwede mo pang gawin para yung apoy ay tunay na magningas? Now, kasama po dyan yung mga convocations natin. Kasama po itong camp. Diba? Pagka gusto mong mag-apoy ulit, sama ka dun sa kung saan isinicelebrate yung presensya ng Panginoon. Taring. Tayo po, meron tayong mga tinatawag na Day with the Lord. Kailan ka huling nag-Day with the Lord? Kailan ka huling, wala kang ibang ginawa kundi pumunta ka sa isang lugar at nakipagniig ka sa Panginoon. Of course, lahat tayo busy, no? I understand. Pero, paano and how do you make a way na kung saan somehow you are throwing wood into the fire?
Ako po, isa sa mga lagi kong ginagawa, no, lalo na po no ako'y bata-bata sa pananampalataya. I always build an altar before the Lord. At normally ginagawa ko yan sa parks. Naalala ko noon, no, nung nag-aaral ako, galing ako sa TCA, sa Adam Road. Dati nandun pa yung school namin. Ngayon nandito na sa Paya Libar. Bago ako umuwi ng bahay, dadaan ako sa Makrichi. Kasi yun yung altar ko. I will pray there. Halos araw-araw yun, nasa Makrichi ako. Nagpipray ako doon. Minsan nakaupo ka lang doon. Minsan you just meditate on the goodness of God. Nung mga lately, no, nagbubotanik ako, pero pag matanda ka na kasi talaga, marami ka na ring limitasyon. No? Yung sobrang init, di mo na kaya, ganyan. Buti na lang, merong Gardens by the Bay aircon. Okay. At nung time na merong offer, ang pass, $42 for a year ba? Parang 20 punta lang yun pag ano. So, bumili ako ng 1 year na subscription. So, every month, nag-Gardens by the Bay. Upo ka lang doon sa isang sulok, magpipray ka lang. Parang, basta wag lang sa office, wag lang sa bahay. No? Minsan, pag naglalakad, no, madalas kaming maglakad, pag naglalakad ka, paikot doon sa Paya Libar. No? Habang naglalakad ka, magpipray ka lang. I mean, we do it differently. No? Sa inyo, pag nag-aaso kayo, di ba? Habang nagpipray kayo sa aso, prayer walk na din kayo. Throw in wood into the fire. Throw something there na mas maging makabuluhan, makatotohanan, maging personal yung paglapit natin sa Panginoon. In whatever way you wanna do it. Kung paano po na tayo ay naglalagay ng panggatong sa apoy ng ating pong puso. No? Ako, I listen to preaching every time. I listen to music kasi ako talaga nami-minister ako sa awit. Isa siya sa mga bagay na nagpapalakas sa akin. And I always find comfort. I always strengthened by a song. Kasi isa yun sa mga nagpastor sa buhay ko nung bata akong mananampalataya. Hindi nyo to alam kasi marami sa inyo bata sa pananampalataya. Pero noon uso lang papuri yung alam namin. Papuri 1 to 20 something na ngayon. No? Alam niyo ba, mga pinakikinggan ko ngayon, papuri, mula papuri 1. Tapos kanta lang ng kanta yung telepono ko. Imagine yung mga papuri 1. Pagkatang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Papuri 1 yun. 1972 ba yun? I don't know. I don't even remember. Pero ganun ka, because I find that is one wood that I throw into so that it brings fire into my heart, into my spirit. Kaya sana, no, yung song maging spontaneous, although mahirap mag-memorize, pero pag lagi nyong naririnig, na-memorize nyo. Ngayon, ang hirap-hirap natin kumanta. Pag hindi naka-flash doon, hindi na tayo makakanta. Sana po, lagi nyo lang pakinggan. Kasi pag lagi nyo pinapakinggan, nag-iiwan yun sa subconscious natin. Eventually, na-memorize natin yung mga kanta. Ako, I can sing without lyrics kasi alam ko yung songs. Memorize siya ng puso ko. Kaya pag inumpisa mo isang word, alam ko na kasunod. Pag inumpisa ang awitin ng isang awit, alam ko na siyang kantahin. Yung His Life na church, ang view nila, 1,000,000. Siguro yung mga 100,000 doon akin. Araw-araw ko siyang pinakikinggan. Kasi sasabayan ko lang, worship lang, sabay lang ako doon, sabay lang ako ng sabay, pakinig lang ako ng pakinig. Kasi isa yun sa wood that I throw into my heart so that the fire would continue to burn. Pang-apat, mga kapatid, at ito napakahalaga, don't just be an spectator, but enter in and persevere in His presence. Alam niyo, minsan ang problema natin, hindi niyo binubuka bibig niyo. Pag hindi niyo binuka bibig niyo, walang lalabas dyan. Masamang amoy pagkatapos ng mahabang panahon. Amen. Kaya dapat, pag sinabing magpuri ka, magbukas ka ng bibig. There's nothing wrong with that. Open your mouth wide. Ang sabi ng Psalm, and God will fill it. Tataka tayo, bakit hindi ako makapag-speaking in tongues? Ayaw mo magsalita. Just open up. Just open your mouth.
Just enter in. No? Mag-breakthrough ka sa Spirit. Don't be an spectator. Huwag mong panoorin yung katabi mo. Wala dun yung apoy. Nasa Panginoon. Hindi siya yung magbibigay ng apoy sa'yo. Huwag mong panoorin kung gaano ba siya kapangit, nakangiwi-ngiwi ang mukha. Huwag mo na siyang intindihin. Kanya-kanya to paglapit natin sa Panginoon. Or on the other hand, don't be so conscious. Naku, baka ang pangit ko. Okay na yan. Mas okay na yung pangit na pupunta ng langit kaysa maganda na walang apoy ng Espiritu ng Diyos. Amen! Minsan sobra tayong conscious. Naku, nakakahiya naman, ganyan. Okay na yun. Be lost in the presence of God. And then you'll experience kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Prepare for revival. At paano natin gagawin yan? Ask for forgiveness. Let there be repentance. Okay? Let there be passion. Go back to that burning presence of God. Throw wood into the fire. And then, do not be an spectator. Huwag ka lang mag-observe. Huwag mo lang tingnan ano ginagawa. Pasok. Enter into. At pagka sa umpisa wala kang maramdaman, okay lang yan, mag-persevere ka, maghintay ka, sabi mo, Lord, gusto ko din po yun. Kahit di ko naiintindihan, gusto ko yun. Amen. Kasi pag ginusto mo, tsak, matatanggap mo sa Panginoon. Amen. Pangalawa po, pray for revival. Ipag-pray po natin. Ipag-fasting natin. Lord, I want personal revival. Tatandaan po natin, lahat ng kilos ng Diyos nagpapasimula sa isa. Sa atin. Doon to magpapasimula. So pray. Pray for revival. Lagi nating ipanalangin. Without prayer, we have no way to really communicate with God. No? Kaya kailangan natin lagi na manalangin. At isa sa mga blessing, pagpapala ng Panginoon is the Holy Spirit that could dwell in our lives. Hindi lamang to, like ko sabi ko nung nakaraan, hindi lang to yung bless me prayer. God will bless. You don't even have to pray about it. Pag tama yung buhay mo, maayos. Di ba pag yung magulang natin, kahit naman hindi ka humingi, pero pag natuwa sa iyo yung nanay at tatay mo, bibigyan ka. Di mo kailangan humingi. They'll just give it. Ganun din po ang Diyos. More than, i-multiply mo yun ng higit. Ganun ang puso ng Panginoon. Sa ating pong pananalangin at pagnanais na makita po natin yung apoy ng Panginoon, that we would experience that in our lives. Yung panalangin po, it is the key building block to seeing a revival. Yan yung bagay, no? Kung saan makikita po natin paano mangyayari yung nais po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Paano po natin yan mararanasang patuloy? No? Just be there, be present, show up. Just show up and God will show up. Darating ang Panginoon kapag ikaw ay nakipagtipan sa Kanya. Amen? Pangatlo po, how are we going to really receive that revival? Is we have to stir up the fire. Meron na. Aandap-andap, pero pwede siyang maglagablab. Pwede siyang maging blue fire. Diba? May blue, yellow, orange, red. Blue. Mula sa isang puso na nais maranasan ng Panginoon. And how are we going to do that? No? Yung ating pong mga paglapit sa Panginoon sa anumang pong paraan, it will provide a source of fuel for the fire of the heart. No, lagi na po na yan yung magiging mitya para maranasan po natin ang kalapitan ng Panginoon. Communion, intimacy, worship. Yung lagi mong kausap, di ba nagiging close kayo? Yung hindi mo nakakausap, malayong-malayo yung puso mo sa Kanya. Amen? Intimacy. Yung gano na napakalapit ng puso nyo sa bawat isa. At yung pagsamba natin sa Panginoon. No?
Of course, pagsamba in all of it, yung ating awit, yung ating puso, yung ating buhay, yung ating expression, the posture of our hearts before God. Kung paano po na lahat ito ay tunay na magdadala po sa atin. No? We stir up the fire by loving the presence of God, by serving God and people. Paano po na tayo ay maglilingkod pa sa Panginoon? Paano po na tayo ay maglilingkod, no? Magiging pagpapala sa ating pong mga kapatid. At mula po dyan, tunay na maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Of course, there are 4, 5, 6, 7 to that list. Pero dahil wala na po tayong oras, no, tayo po ay mananalangin at tunay na hihingi ng apoy ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Beloved, revival is for the believer. Para po ito sa atin. Who have lost, kung feeling po natin, or we are honest to ourselves, no? We have lost the joy and our passion. No? We have lost our joy, no, sa paglilingkod sa Panginoon and our joy of our salvation. Revival is meant to revive a fire that was burning then, but you have lost it. Yung revival po para sa atin, tayo na anak ng Panginoon. Tayo po na kung saan nais ng Panginoong kilusan ang ating pong buhay sa isang kamangha-manghang paraan. Let us allow our lives na kung saan ang Diyos ay patuloy at patuloy na mahahakilos ng makapangyarihan at kamangha-mangha. Amen. Shall we all rise? Tayo pong lahat ay tumayo. Even in this first Sunday, alam po natin na tayo po ay muli babalik sa krus ng Kalbaryo. Aalalahanin natin ang sakripisyo ng Panginoong Jesus sa Kanya pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin maging sa ating pong awit. Hingin po natin ang biyaya, pangunguna at pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Oh Lord, you know us, Father God. We would need, Lord, your grace, your mercy, your faithfulness upon our lives. Oh, blessed be your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Can you make this prayer to the Lord as you sing this song? Thank you, Lord. Oh, blessed be your name, Jesus. Habang niyahanda po natin ang ating mga elemento ng banal na hapunan, so we just worship the Lord. Amen. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit. Oh, yes, Lord. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. Sing it again, Lord, we need your grace and mercy. We need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of
Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we have, but we earn, Lord. But we long to see your glory. Restore, Lord. Hallelujah. This dying land. Spirit, touch your church. Spirit of your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord. Hallelujah. Passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your reign come on, make it your prayer. fall Spirit, touch your upon me. church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, With your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. above whisper. Spirit, touch your church. Stir the Taas heart. po natin ang ating mga tinapay. Revive. Yes, Lord. Revive us, Lord. This is the prayer of our hearts, Lord God. Care for others. Oh, blessed be your name. Let your rain Yes, Lord. fall upon me. Panginoon, salamat po sa tinapay, sumisimbolo ng iyong katawan, nabugbog, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa juice. Ito po'y sumisimbolo sa iyong dalisay at makapangyarihang dugo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na sa umaga pong ito muli alalahanin ka namin, O Diyos, sa sakripisyo na ginawa mo para po sa amin. Panginoon, salamat po, salamat. Nang dahil sa amin pong kasalanan, dapat, Panginoon, kami po ang maparusahan. At ang sabi ng iyong salita, Panginoon, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Subalit salamat sa mayaman mong biyaya, sa buhay na iyong ipinagkaloob para po sa amin. Sa pamamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, hindi na po kami mamamatay spiritually. Hindi na po kami mapapahiwalay sa iyo, Panginoon. Kundi kami po ay merong buhay, buhay na walang hanggan sa piling mo magpakailan-kailanman. Ama, salamat po. Because death, Lord, is separation from God. We thank you, Lord. You have died on our behalf. You have been separated from the Father so that you could pay the penalty of our sins. Na kahit po, Panginoon, kami po ay mamamatay physically kung hindi ka pa po darating, Panginoon. But we have, Lord, that hope of eternal life in your presence forever and ever. Salamat po sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa kapangyarihan ng iyo pong pagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na naipagkaloob para po sa amin. Father God, we just want to honor you indeed this morning. We just want to thank you, Lord God. Mula sa isang puso, Panginoon, na mababa at tunay na mapagsisi, kami po'y nagpapasalamat. Pakalinisin mo po kaming patuloy, O Diyos, upang kami po'y maging karapat-dapat na tanggapin ang mga elemento ng banal na hapunan. Sa amin pong pagtanggap ng tinapay at pag-inom sa sarop,
Ikaw ay tunay na malugod at maluwalhati sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Would you lift up your bread to the Lord? For I receive from the Lord that which I also pass on to you. On the night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which was broken. Do this in remembrance of me." Panginoon, salamat po sa iyong katawan na nabugbog, nabayubay. Indeed, Lord God, you have been wounded for our transgressions, for our sins, for our iniquities, for our uncleanness. Panginoon, salamat po. Salamat. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, sa pamamagitan ng mga taglay na iyong tinanggap sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng iyong mga sugat, Panginoon, kami po ay may kagalingan sa iyo. We have wholeness. We have completeness in you, Lord God, in the name of Jesus. Lord, sa amin pong pagkain ng tinapay sa umaga pong ito, sino man ang may sakit, may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, Father God, I just speak the power of that broken body of the Lord Jesus Christ, and I release healing and health in the name of Jesus. Dumaloy, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa buhay ng bawat mga kapatid ko na may sakit, may karamdaman. Lord, even as we intercede for our families, our friends, Lord, that need your touch, Father God, in the name of Jesus, we declare, Lord, your healing as we release it by faith in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Shall we partake of the bread together? Hallelujah. And even as you partake of the bread, if you are sick in your body, just claim your healing now in the name of Jesus. Sabay-sabay po nating kainin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink this bread and eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Panginoon, salamat po sa Diyos, sumisimbolo sa iyong dalisay, makapangyarihang dugo. Sabi po, Panginoon, ang iyong salita, kung walang pagbubuhos ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, wala pong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Subalit, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. You have loved us, Lord, so much that you are willing, Lord, to pour that precious blood to be the atonement for our sin, kabayaran sa aming mga kasalanan, upang sa aming pagdako sa iyong trono ng biyaya, sa tuwing kami po'y hihingi ng tawad, lagi pong may kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Ama, salamat po. Salamat. Kami po'y binanal mo dahil sa ginawa mo sa krus. And therefore, Lord God, we ought to live lives that are holy. Because you made us righteous. You made us holy because of the poured out blood. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos. Purihin ka magpakailanman. We will go to heaven and live a life with you forever because of what you have accomplished on our behalf. Salamat po, O Diyos. Salamat. Salamat. Purihin ka magpakailanman sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Sinasamba ka namin, pinupuri, pinapasalamatan.
sa pangalan ni Jesus. Shall we partake of the juice together? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, selyuhan mo pong lahat ang aming tinanggap. Sa bawat mga ipinangusap mo po sa amin, baunin po namin ito, O Diyos, with consciousness in our spirit, Lord God, that we don't only hear the word, but obey it. Do it, Father God, in our lives. Panginoon, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Kilala mo po kaming lahat at alam mo ang laman ng aming puso. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, at tunay na kasihan ng iyong kapangyarihan. We honor you, Lord. We bless you. We glorify your name as we continue to entrust to you everything, Lord God. In the mighty name of Jesus, this we pray, and all of God's people say, amen and amen and amen. God bless you, everyone. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Sige po. Makakaupo na po tayong lahat. Kalabitin nyo nga po yung katabi nyo kung buhay pa. Sa pagkakaspada ni Pastora Elsa. Sa kanyang mga salita. Diba? Tingnan mo nga kung ano pa. Baka duguan na eh. Pero diba? Yun nga. Ayun na wala tayo. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, we would just like to welcome our first-time guest. Pwede ba pong kumaway? Meron po tayong isang first-time guest. Sino po yun? Ayun, welcome po, sister. Welcome po sa JRM Singapore, and may call yun yung usher po. Aanyayahan po namin. Dadalhin lang po kayo. May konting sharing lang po. Tapos, salamat po dun sa taong nagdala sa kanya. Kasi alam niyang yung reward mo naghihintay sa langit. Pero huwag mo munang kunin. Sige po. Bago po tayo manalangin sa ating tithes and offering, I would just like to share yung verse from Proverbs 11:24 to 25. Ang sabi dito, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kung masyado pong malalim yung English nun, meron po sa Tagalog, babasahin ko rin. Sabi dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen ba po doon? Ayan. Kaya ready nyo na po yung inyong tithes and offering. Sige po, let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita, O God. Lord, we pray na hindi lang po ito, Panginoon, narinig lang namin. But Lord, we pray, Panginoon, na ito'y talagang tumimo sa aming puso't isipan. Dadalhin po namin to, Panginoon, kahit saan kami magpunta. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa inyong salita, O God. It's as a reminder, O God, na kung kami ay magbibigay sa inyo, Panginoon, hindi po kami malulugi, kundi we will be rich, O God, not just financially, but in every aspect of our life, O God. Lord, sa aming pagbibigay, Lord, we pray, Panginoon, na magbigay kami ng may kagalakan sa aming mga puso. We will give cheerfully na talagang nakikita niyo po, Panginoon, ang aming motibo. Alam niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. But you have said in your word, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Lord, samahan niyo nga lang po kami, Panginoon, sa darating na linggo. Continue to give us the strength, O God, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, at kung ano man po, Panginoon, ang aming mga ginagawa, Lord God. Lord, we pray for your wisdom, O God, that comes from you. May you give it to each and every one of us, O God. And Lord, we pray as you revive our spirits, O God, we pray that you will continue to you will also revive, O God, our wallets and our cards, O God. And we pray, O God, na magagamit lang po namin to, Panginoon, to really bless others as well. Salamat po, to you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Sige po, maaari na po kayo magbigay as I read yung announcements. So, I will just reiterate yung sinabi ni Pastor Elsa kanina.
Diba? Ang ating tarrying, so syempre tapos na yung 2, ngayon yon. Tarrying, June 3 to 9. So every weekdays po, it is 8 p.m. Pag Saturday, 6 p.m. And pag Sunday, yung June 9, it is incorporated po sa ating service. Kasi pag Saturday, baka mamaya dumating po kayo ng 8 p.m. Tapos na po. Kaya, just a reminder lang po na weekdays, ano nga po ulit yun? 8 p.m. Every Saturday is 6 p.m. Tapos, sino po dito yung mga makakasama sa camp? Are you excited? Sige po. Kung hindi man po kayo makakasama ngayon, i-aim nyo po or i-goal nyo next year na makasama kayo, di ba? So, sabi nga rin po kanina, di ba? Pwede pa pong magpa-register. Kung pwede po kayo, pwede po kayong humabol ngayon para magpa-register. Eh, syempre, magbabayad po ng $150. Di ba? Maliit lang yun, di ba? Kasi mayaman ang ating Panginoon. Yun. So, mamaya nga po, may yung mga sasama, may mga onting paalala lang po. And then, it will be held at, Johor Bahru, sa JB po. Hirap i-pronounce ng JB, so JB na lang. So, sa JB po siya gaganapin. Kasama po natin ng mga ibang international church. Diba? Kaya kailangan sumama na rin po kayo. Habol po kayo ngayon. And our guest speakers will be Bishop Vincent Javier and Pastora Ligaya Javier. Yun po, di ba? May, yung mga spiritual parents natin magagaling pa sa Pilipinas. And yun po, may we call on, again, Pastora Elsa para sa ating benediction. Sige po, maaari na po tayong tumayo lahat. Ayan, reminder po yung orientation po natin after the service. Sa mga sasama, kasi hindi naman kayo maghihintay hanggang mamaya. So we'll have our orientation sa lahat ng taga first service. So after po dito, punta po kayo sa overflow. Pag families naman, kahit isa lang ang umattend, basta yung instruction lang, mabigay po sa atin. Pangalawa po, yung ating pong camp, no? Thursday, Friday, Saturday, at sa Sunday, pagbalik po natin dito sa ating Sunday service, camp pa din po yun para po sa bawat isa sa atin. It will be a whole day service, no? Mga 2 session, 3 session. Tingnan natin how are we going to go about that. Pero alam ko po, mapagpapala tayo sapagkat ang Diyos ay kikilos ng makapangyarihan sa ating pong kalagitnaan. Ayan. As much as we would want you all to go to JB, pero dahil po may mga limitations po ang marami sa atin, kaya yung ating pong camp, actually, kabahagi din po nun yung ating Sunday celebration dito po sa church. Amen? Kaya meron pa ding camp feels. At sa camp, mag-t-shirt tayong lahat. Naka-camp t-shirt tayong lahat para feel natin, camp pa din. Okay? Kaya ang camp natin, JB tsaka SG. Amen? Ayan. At announce ko na din, meron pa tayong isa pang speaker, yung isa po nating kaibigan at of course part ng JRM family, si Pastor Ted Pangilinan from Australia. He'll be coming to also minister to us. Kaya grabe lang kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Would you lift up your hands to receive the Father's blessing? May the Lord indeed bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you and be gracious to you. May the power of the Holy Spirit come in a very personal way as you desire to take a hold of that revival fire in the name of Jesus. Father, I release it upon your people. I release, Lord, that revival fire into the hearts of each one of us, that we begin to live, Lord, lives that are truly victorious for the sake of your name. We honor you, Lord. We bless you. We glorify your name as we commit to you everything, Lord God. In the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say,